Puntahan natin ang BGC. Kasi ang BGC hindi raw binabaha. At sinasabi ay mayroon silang meron silang Catchment. that's how it is. Catchment facility. Ganun, catchment facility. Ganun ba yun pinlano bago dinevelop? Well, una sa lahat, medyo mataas talaga yung area po na yon. So, ibig sabihin, yun yung una. Pero pangalawa, kasama din ho talaga yun dun sa master plan ng BGC. Pero kailangan natin maglinaw, bago ho nagkaroon ng BGC, ito naman po talaga ay base militar, no? Ng Bonifacio. So, basically, wala akong mga kabahayan dyan, walang mga pabrika rito. Nagawa lahat. Maraming mga... Walang balakid doon sa... balakid. No? Wala tayong pinag-usapan na right of way. Ibig sabihin, kailangan gobyerno i-relocate. Ang kailangan lang yung itabi doon, siguro yung mga pasilidad ng mga militar dati, noong po nga pre-privatize po itong area na ito. So, well, it's good to have, no? Particularly, doon sa labas po ng Metro Manila, kasi syempre meron po tayong mga bagong mga townships na binubuo eh. Within Bulacan, within Pampanga, di ba? Na mabababa din po yung mga lugar. So, hopefully, yung po mga private developers dyan, dapat magayahin yung pong modelo ng BGC. At syempre, we have to be very clear na mahal din po yun. Kumbaga, there is a real capital requirement to achieve these types of innovations. Kaya mahal din tumira Yun din ang sa totoo BGC. po, Kaya no? ganun din ang presyuhan. Ano po, pag bibili ka ng property sa BGC, ganun din. Pero it was well planned. Yun din naman ang kanilang pagbenta. Yung isa rin yun sa kinukonsider ng mga bumibili po dyan. So talagang ganun. At sabi nga natin, ideal na hindi binabaha sila. But then again, eto nga po nga sa atin, marami kang kailangan i-relocate, i-clear na areas bago talaga siguro mabilis na magawa yung mga gusto natin sana. But given na yan na may mga i-relocate or occupied na tong areas na to, syempre pag gumawa ka ng master plan, base dun sa kasalukuyang sitwasyon na. Tama. Yung talagang... Well, tama yun. Kasi syempre, kailangan po talaga nating tiyakin yung kalagayan din ng mga kababayan natin. So, as an example, doon po sa waterways master plan po nung nagdaang mga gobyerno, ang nangyari lang po talaga tinapon sa malalayong lugar. So, basically, kailangan po natin tiyakin na pagka itatabi ho natin, i-relocate po natin yung pong mga kababayan ho natin, urban poor families, na nandun po sa mga estero pa rin or bumalik sa mga estero, kailangan ho talagang ang plano ho natin in that master plan ay wag ho silang itapon dun sa malalayong mga po. Kasi ang totoo naman ho, at nakita na ho natin yan, babalik ko sila kung nasaan ho yung ekonomiya